So yun guys, welcome to my YouTube vlog. So ngayon, pag-usapan natin President Nadine Lustre bumigay na rin sa, alam niyo na, sa illegal So hindi natin mabanggit yan kasi nga alam mo na baka maban tayo sa YouTube. So ito, nagpo-post siya ngayon. Big 29 has officially launched with the post. Ayun nga, kasama yung mga picture niya, hawak niya yung, alam mo na, pinapromote niya. And then maramas, it accumulate 108,000 reaction. More on sad and haha, which is nakihaha na rin ako. And then inoff niya yung mga comment niya rather than yung mga previous post niya, hindi na pa on off. So doon tayo mag-focus sa comment niya bago tayo magbigay ng sarili nating opinion. So ayun, basahin natin. The only winning move in blank is not play. Protect your family, finance, and the future. Rent is due. Promote ng karne, promote ng, alam mo na, ginagawa mo. Ayun lang. The bills cannot be that high, Nadine. Rent is due. Rent is due. It is still up to you. Kahit fan ka, you don't need to follow her until piliin mo pa rin. Yun, rent is due. So yun lang. It has like a lot of mixed reaction sa lahat ng tao. Even though sa akin, even though yun, hindi naman ako fan yan. Pero kasi si Nadine Lustre is like one of the top artists dito sa nation. Kaya siya President Nadine Lustre with the 6.1 million following, 'di ba? Medyo marami-rami 'yan. So ito yung yung page nung takpan mo na lang 'yan, editor. So siya yung mukha ng gambling site. Ayun na sinabi ko na. 'Yun, siya yung model. So I think malaking binayad dito. Kasi kahit si kapatid ni Kong TV, si Junjun, tinanggap eh. So I think yung management, yung artist, nagkasundo naman na to kasi legal naman siguro to. I think legal, it's legal. Kaya hindi naman sila papasok sa illegal, di ba? Tapos ginawa siya ng memes. Oh, come on, it's alam mo na, blank time. Ayun, kasi nalaman ko to sa sa Philippine tweet that matters. Ayun, don't worry baby. Sa'yo lang ako susugal. So, pinagtatawan na sila. Si TPC na lang pala at Paulo lang hindi nasa kundi magpo-promote ng sugal. Sana mali kami, sana tama kayo, my president. This diva is devastating. So, lahat na lang ng presidente na nakapili ko, nabubudol ako. So, yun lang. Hindi naman siya panibago kasi nga may mga alam mo na, may mga ganyan dito sa atin na legal, which is talagang na pagcore. Ang inano lang diyan is dumadagdag sa sa problema. Kasi Philippines like may problema ngayon sa ganyang institution kung saan marami sa kababayan natin nalululun. Kagaya nun, napanood ko yan si Fanatica, di ba? Marami nalululong sa ganyan. Parang pinupush mo, pinupush naman yan to, so I think Pero syempre nga, yung sabihin nga tayo, do it in your own risk, di ba? Syempre, at your own risk, at your own money. Di ba? Pero kasi syempre, kagaya ng last time yung pandemic, yung sabong, maraming nawalang buhay, maraming napabayaan, maraming nasira. Ito yung next nun eh. Ito yung susunod na addiction eh. Tapos parang you just like add fuel to the fire na nandyan na. Nakakalusot lang siya kasi nga sikat siya. Legal siya. Legal. Pero ayun lang, nakakasad lang na. Nagpo-promote siya para dyan. Siyempre sabi nga nila, money is money. Mga ganyan yung tsura sa tingin mo, maglalaro sila ng ganyan. Magagaya ba nila Johnny Boy na maglalaro pero hindi sila magsalita. They still have pay to bills. O milado tayo dyan. Lahat tayo nagbabayad ng mga bagay-bagay. Kaya ako nagbabayad din kami ng kuryente. You cannot pay anything due to principle. Prinsipyo hindi mababayar. Hindi mo kaya pambayad ng prinsipyo. So I think kailangan magbayad ng industry. Siyempre lahat naman tayo kailangan ng pera. It's just a matter of greater good. Diba? Laki ng kuryente ko. Grabe oh. So tumalon na ang kuryente ko. Ayun. So it's just like for the greater good or greater bad. Doon tayo magkakatalo. Kasi syempre, in the end of the day, it's your money and it's my kuryente. So yun, grabe kuryente ko ngayon. Ang taas na. So meron ako 850 na kuryente. Grabe, tinaas. Mahal na kuryente ngayon. So, from currently yung previous year, 800 ako ngayon kuryente namin. So,
kailangan namin magtipid ng kuryente. Ang pinapoint out ko lang dyan is, sayang. Sana yung mga, kagaya na sila, ayoko na magbanggit ng mga ibang Star Magic or ibang nasa GMA, nagpo-promote din ng sugal. Well, inakala natin si Nadine Lustre is like, hindi pa patos sa ganyan. Kasi setting examples for the younger generation, younger fans, tapos ganito ang mangyayari, di ba? Nakaka-disappoint lang. But yun lang, there will always be those, ayun, nababayaran talaga ang prinsipyo. Di ba? Kahit even though hindi siya naglalaro, the mere fact kung nag-promote siya, nababayaran ang prinsipyo mo at paniniwala mo. It's just a matter of what number. Ayun lang masasabi ko. Yun. So yun lang. If you gonna play that game, ayoko pa naman sabihin magsalita na tapos, kunyari na presyohan ako, presyohan din ko talaga yan. Bigyan ako 2 million on the spot, magpo-promo din ako ng blank, di ba? Ayun lang. So, be at your own risk. Nasa iyo naman yan kung susundan mo yan or hindi. Parang ganun din naman yun para sa pagboboto natin. Pag binayaran ka, boboto mo ba siya? Di ba? Hindi naman nasa iyo pa rin yan. So, I think nasa iyo pa rin yan. Yun lang. A little bit disappointed. Yun lang. So, if you like this kind of commentary, wala nang nonsense, blah blah blah, please do like and subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat. So, ulit ng Scott.